Hello mga classmates, nandito na naman ako. Marahil alam niyo na hindi ito pasukan sa August 24. Pero huwag na kayong malungkot dahil iniisip lang ng ating mahal na presidente ang ating kaligtasan at ang ating mga mahal na guro. Pero hindi tuhad lang na di na tayo mag-aaral. Pwede naman tayo mag-aaral sa bahay. Tara na, samahan niyo ako mag-aral. Ang pag-aaralan natin ay Pilipino. Ang topic natin ay pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa ng ngalan ng tao ay guro, pulis, at doktor. Halimbawa ng ngalan ng bagay, lapis, cellphone, at notebook. Halimbawa ng ngalan ng hayop, aso, pusa, at ibon. Halimbawa ng ngalan ng lugar, bahay, simbahan, at ospital. Halimbawa ng ngalan ng pangyayari, kasal, bagyo, at kaarawan. Naman tayo mga classmates sa dalawang uri ng pangalan. Ano nga ba ang dalawang uri ng pangalan? Ang dalawang uri ng pangalan ay pantangi at pambalana. Ano nga ba ibig sabihin ng pantangi? Ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa, Lance, Brownie, at Adidas. Dito naman tayo, pangalawa ay pambalana, ay tumutukoy sa pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Halimbawa, sapatos, lapis, at notebook. Sumunod ang apat na kasarian ng pangalan. Panlalaki, pambabae, di tiyak, at walang kasarian. Una, panlalaki. Tumutukoy sa ngalan ng tao at hayop na panlalaki. Halimbawa, tatay, kuya, at lolo. Sumunod ay babae, ay tumutukoy sa ngalan ng tao at hayop na pambabae. Halimbawa, nanay, ate, at lola. Pangatlo, titiyak, ang tumutukoy sa ngalan ng tao at hayop na titiyak. Halimbawa, doktor, guro, at aso. Pangapat, ang huli, walang kasarian. Ang walang kasarian ay tumutukoy sa ngalan ng bagay na walang kasarian. Halimbawa, sapatos, lapis, at libro. Ako po uli si Rian Nathan, ang iyong classmate. Aalalahanin niyo po, magsuot po kayo ng face mask at face shield pag lalabas kayo. Ingat! Bye-bye!